551. Ngumiti si Lance, sabihin ng totoo, kamakailan lang ay nakatanggap ako ng ilang pagkakataon, at bilang karagdagan, marahil ay pinilit ako ng Panginoon ng lungsod, na nagpasigla sa aking nakatagong lakas sa loob, kaya nagkaroon ako ng maraming epiphanies. No wonder, hindi na ako ang kalaban mo. O Phoenix, hayaan na natin yan para sa araw na ito. Bukas ng hapon magpapatunog pa ako ng plote dito. Kung interesado ka, bumalik ka at pakinggan mo, may naisip akong piece ng musika. Babalik ako at bubuuan ito ngayong gabi, mapapakinggan mo ito bukas. Mabuti. Tumalikod si Lance at lumipad ng walang labis na sigasig kasama si Brianna Phoenix, na maaaring mas malamang na pukawin muli ang pagkagusto ni Brianna Phoenix sa Norwind. Lance. Oo. Tuwang-tuwa si Lance sa loob, napakakapal ng mga bundok at mga ilog, at napakaliwanag ng mga willow. Nang gabing iyon, bumalik si Lance sa The Whist Temple, hinahanap sina Sally at Elsa, sinabi sa kanila ni Lance ang tungkol sa mga kaganapan ngayon, masaya sila para kay Lance, ang tanging pinaghirapan nila ay ang panloloko ni Lance. Damdamin ni Brianna Phoenix. Sa unang pagkakataon na nakita ko ito, naisip ko na ito ay isang magandang ideya para sa akin na makuha ito. Kinabukasan, pumunta pa rin si Lance sa ilog na kawayan, tumutugtog ng plota. Ang unang bagay na kailangan mong malaman ay hindi mo kayang mawala ang iyong pera. Ang tune na tinugtog ni Lance ngayon ay isang bagong tune, tiyak na hindi mismo ni Lance ang gumawa, kundi ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Pagkatapos ng pag-ihip, tumaas ang side Phoenix. Ito ba ang sinabi mo kahapon, ang bagong tone na ginawa mo? Tanong ni Border Phoenix. Oo. Sabi ni Lance na may bastos na tango. Sobrang ganda, pinapakinggan ko na, ano pangalan ng kanta? Wala pang pangalan ang kanta, at ikaw ang unang nakarinig nito, kaya tawagin natin itong Phoenix by the River. Ah! Nagulat ang Border Phoenix, nanginginig ang kanyang katawan, at sa hindi malamang dahilan, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Siya ang unang nakarinig nito, at ito rin, ipinangalan sa kanya, The Phoenix by the River. No one can rename it. Sabi ni Phoenix na may abalang pulang mukha. Bakit? Ayokong magkamali si Arlene. Sinabi ni Lance, pero ikaw ang unang nakarinig ng bagong himig kong ito, at bukod pa, na-inspire akong isulat ito habang tumutugtog ng plauta sa tabi ng ilog na ito, kaya katuwirang tawagin itong Phoenix by the River. Ayoko. Mariing sabi ni Brianna Phoenix, ngunit ang kanyang puso ay tumitibok sa loob at ang kanyang tibok ng puso ay tumatakbo. Oh, Phoenix. Ang pangalan ng tune na ginawa ko, kung ano ang gusto kong itawag dito, iyon ang negosyo ko. Sabi ni Lance. Napunit si Brianna Phoenix, walang magawang sinabi, hindi talaga ako dapat pumunta para makinig sa himig mo, kung alam lang ni Arlene, siguradong mali ang pagkakaintindi niya. Phoenix, sa totoo lang, ako. Ano ka? Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay magtanong. Napa-Arlenian si Lance sa gulat, hindi, wala lang, babalik muna ako. Pagkatapos sabihin iyon, mabilis na tumalikod si Lance at lumipad palayo. Oh! Medyo nanghihinayang si Brianna Phoenix sa totoo lang, pareho siyang natakot na si Lance ang talagang magsabi nito, ngunit inaasahan din niya na sasabihin niya ito. Bilang resulta, biglang tumigil si Lance sa pagsasabi nito at lumakad palayo, na talagang nagpaganyak. Kanyang gana. Biglang naging parang mataas na si Lance, at talagang natutong maghangad. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tingnan ang pinakabagong bersyon ng artikulong ito. Ang gana na ito ay naghang, at ngayong gabi ang Phoenix ay siyam sa bawat 10 ay nag-i-imagine ng mga bagay, at pagkatapos ay hindi makatulog ng maayos sa buong gabi. Siya ba, parang, katulad ko? Bakit pa ang unang nagparinig sa akin ng isang himig, na hindi ko pa narinig ni Arlene, ay ipangalon sa akin? Kung talagang gusto niya ako, ano ang dapat kong gawin? Hindi pwede, tao siya ni Arlene, hindi pwede. Si Brianna Phoenix ay parehong masaya at punit-punit at natatakot sa loob, pagkatapos ng lahat, si Arlene ay kanyang kaibigan. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tingnan ang pinakabagong karagdagan sa iyong tahanan. Nasaan ang Norwind?
Hindi ba araw-araw siyang tumutugtog ng flute dito? Bakit wala siya ngayon, bakit ah? Medyo nababalisa si Brianna Phoenix, hindi nakita si Lance, biglang nakaramdam ng pagkawala sa loob, kasama ang hungry appetite kahapon, pati na rin ang isang gabi ng kalokohan. Sa ngayon, si Lance ay lihim na nanonood mula sa malayo. Si Lance ay sadyang hindi darating ngayon, kahapon ay nagpahayag ng kaunting impormasyon na siya ay may gusto sa kanya, at pagkatapos ay si Lance ay hindi maaaring magmadali sa pag-atake, ngunit manatili sa kanyang gana, mas mabuti. Hindi nagpapakita sa loob ng ilang araw, upang si Brianna Phoenix ay magsimulang makaramdam ng pagkabalisa sa loob, at ang pakiramdam para kay Lance ay mag-iinit sa pagkabalisa. Sa oras na iyon, ito ay kapag umatake si Lance, at siya rin, ay maaaring hindi nasugpuin ang kanyang mga emosyon, gaano man karami ang mayroon si Arlene, at mahulog sa yakap ni Lance, sa takot na hindi makita ni Lance. Kahit sinong muli tulad ng ginawa niya ilang araw na nakalipas. Siyempre, ang lahat ng ito ay batay sa katotohanan na gusto ni Brianna Phoenix si Lance, kung hindi, ang batas na ito ng mga pick-up na babae ay hindi epektibo. Ang susunod na araw, ang ikatlong araw, ang ikaapat na araw, Lance ay nawawala. Brianna Phoenix araw-araw na pumunta sa ilog, hindi makita Lance, panloob na mas at mas balisa. Hoy, bakit hindi mo pinuntahan si Brianna Phoenix ng ilang magkakasunod na araw? Paano mo pa rin ako matutulungan sa aking planong paghihiganti tulad nito? Natagpuan ng Evil Cloud Old Man si Lance. Ngumuso si Lance, sinabi mo pa rin na hindi mo na ako ay i-especially iya, ngunit hindi ko inaasahan na naninilip ka pa rin sa akin. Now is the time for me to ask you, not the time for you to accuse me, so why don't you go find Brianna Phoenix now, strike the plants while it's hot and make her fall in love with you. The evil malungkot na sabi ng matandang ulap. Si Lance ay medyo nabalisa sa sandaling ito dahil may darating na magpakasal sa anak na babae ng Panginoon ng lungsod ngayon, ang tinatawag na white flag. Wala akong oras ngayon ang araw na ikakasal ang anak na babae ng Panginoon ng lungsod, pupunta ako sa mga tarangkahan ng lungsod at hihintayin ang pagdating ng white flag, pagkatapos, talunin mo siya at itigil ang bagay na ito. Sabi ni Lance. Sinabi ng masamang ulap na matandang lalaki, ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito, ako mismo ang pupunta at sisirain ang buong kasalan. Hindi, gusto kong personal na labanan ang white flag, narinig ko na napakatalino niya, matagal ko na siyang gustong labanan. Dadalhin ko rito ang white flag, maaari mo siyang labanan anong oras, pumunta ka na ngayon sa Brianna Phoenix ng buong puso, pagkatapos mong matapos ito, wala akong pakialam kung kasama mo ang Little the West o ang anak ng City Lord, bahala ka. Tumango si Lance, gayon paman, 5 araw na lang ang natitira, kung hindi mo inalagaan si Brianna Phoenix, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon, hindi alintana kung sino ang papakasalan ng anak na babae ng Panginoong lungsod. Sa hapon, nagtungo si Lance sa maliit na kagubatan ng kawayan sa tabi ng ilog. Norwind. Sa sandaling dumating si Lance, sumigaw ang isang babae, si Brianna Phoenix iyon. Tumalikod si Lance at umalis. Norwan. Lumipad si Brianna Phoenix at hinaranggan ang daan ni Lance. 552. Bakit ka nagtatago sa akin, Norwind? Tanong ni Brianna Phoenix na iniisip iyon araw at gabi nitong mga nakaraang araw. Ako, para sa isa, ay hindi makaharap sa iyo, lalo na Arlene. What do you mean? Diin ni Brianna Phoenix. Naramdaman ni Lance na malapit na ang oras para mangolekta. Phoenix, bigla akong nakaramdam ng pag-ibig sa iyo, kaya hindi kita kayang harapin. Sabi ni Lance. Ang ilong ni Brianna Phoenix ay masakit at ang kanyang mga mata ay namumula, kahit na nahulaan na niya ang sagot na ito, ang kanyang ilong ay masakit nang marinig niya mismo si Lance na nagsabi nito. Norwind. Isinubsob ni Brianna Phoenix ang sarili sa mga bisig ni Lance. Oo. Lihim na nasasabik si Lance sa loob, hanggang sa puntong ito, sa wakas ay ito na ang unang matagumpay na hakbang. Hindi na napigilan ni Lance, niyakap si Brianna Phoenix gamit ang kanyang backhand, emosyonal ding sumabog si Brianna Phoenix, niyakap ng mahigpit si Lance. Norwind, I also like you. Don't hide from me, okay?
Sabi ni Brianna Phoenix sa malambing na boses. Narinig ni Lance ang kanyang tunay na damdamin, biglang nakaramdam ng kaunti, naawa sa kanya, niloloko ang kanyang damdamin, napakabuti. Ang isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Hindi mahalaga, hindi ito ang totoong mundo, ang pag-aaral ng Second Power Method ang pinakamahalagang bagay. Sabi ni Lance sa loob. Sa ngayon, napakasaya ni Brianna Phoenix, at nakalimutan niya ang lahat tungkol kay Arlene. Sinabi ni Lance, Phoenix, ganito ba tayo, mabibigyan ba natin ng hustisya si Arlene? I don't know. Brianna Phoenix said internally punited din. Kung ganoon ay huwag na nating ipaalam kay Arlene. Fine, whatever you say. Malumanay na sabi ni Brianna Phoenix. Tumingin si Lance sa magiliw na si Brianna Phoenix, pakiramdam na tila siya ay medyo napalitan, na para bang siya ay talagang isang tao mula sa panahong ito. Kung maaari, si Lance ay talagang ayaw nang maranasan ang ganitong pakiramdam. Sa pagkakataong ito, sa di kalayuan, may tumawa hihihi, itong batang ito, kalahating buwan lang, hinabol niya ang apo ni Brandon, manliligaw talaga hahaha. Makalipas ang kalahating oras, nag-spark sina Lance at Brianna Phoenix at parang baliw na naghahalikan. Norwind, bumalik ka muna ngayon? You should go visit Arlene. Today was supposed to marry her white flag. 10 miles outside the city, the welcoming team was killed by mysterious people, white flag whereabouts unknown. Sinabi ni Lance, hindi ako makakapunta ngayon ay isang espesyal na araw, ang pagkakataong magpakita ako sa Arlene ay masyadong mataas na malalaman ng Panginoon ng lungsod at mawawalan ako ng sarili kong buhay. Gusto lang kitang makasama ngayon, ayokong pumunta kahit saan. Norwind. Natouch si Brianna Phoenix kaya nahulog siya sa mga bisig ni Lance at niyakap muli, nag-hiking ng mahabang panahon, hanggang sa dumilim. I should go back. Sabi ni Side Phoenix. Sabi ni Lance, pero hindi ko kayang makita kang umalis. Norwind. Si Brianna Phoenix ay nananabik na tumingin kay Lance, na tila nag-aatubili ding humiwalay sa kanyang unang lasa ng pag-ibig, na napakatamis at masaya sa pakiramdam. Sa gabi, pupunta ako sa iyong lugar. Sabi ni Lance. Namula si Brianna Phoenix. Sa kasamaang palad, expert ang lolo mo, malalaman na yata ako bago pa man ako tumuntong sa Brianna House, kaya kalimutan mo na. Nakita ni Brianna Phoenix na sinabi ni Lance na kalimutan ito, at nakaramdam muli ng kaunting pagkawala, isang kakaibang sikolohiya. Si Brianna Phoenix ay abala sa pagsasabing, ang aking mga lolo't lola ay hindi kasing lakas ng inaakala mo na sila ay kung sila ay isang napakalakas at makapangyarihang tao, tiyak na mararamdaman nila ito sa sandaling pumasok sila sa tirahan, ngunit ikaw ay nasa antas na ito. Masyadong mahina ang chi mo, lolo't lola ko, hindi ka nila papansinin. Totoo rin, paano papansinin ng mga tao ang isa sa lakas ni Lance, dahil ito ay masyadong mababa, tulad ng. Kung ito ay nasa antas ng Evil Cloud Old Man, kung gayon naramdaman ito bago pa man ito malapit. Kung gayon, pagkatapos ay hahanapin kita sa gabi. Sabi ni Lance. Namula si Brianna Phoenix at sinabing, makakamot ka sa sarili mo. Pagkasabi nun, nahihiyang tumakbo si Brianna Phoenix. Noong gabing iyon, dumaan din si Lance sa underground aqueduct at pumasok sa Brianna Mansion, na nakakagulat na mas malaki pa kaysa sa City Lord's Mansion. Si Lance ay nakakuha ng costume ng isang katulong at malayang lumabas at pumasok dito, kaya ang publiko ay hindi pansinin mo siya. Ito ay isang magandang bagay na mayroon kang maraming mga tao na naghahanap ng isang paraan upang mas ulit ang iyong pera. Sa sandaling ito, ang buwan at mga bituin ay manipis, at si Brianna Phoenix ay nakaupo sa harap ng bintana. Norwind say, come find me tonight. He will really come. I really want to see him so badly, I'm just missed him for a short hours. Brianna Phoenix blushed imperceptibly. Sa sandaling iyon, narinig ang boses ni Lance sa kanyang likuran, nandito ako, hindi ba? Ganito ang iniisip mo pagkatapos ng ilang oras na hindi nagkita. Norwind. Nahihiya at nagulat si Brianna Phoenix, at pagkatapos ay namula at lumipad sa mga bisig ni Lance.
Niyakap din siya ni Lance, naramdaman ni Lance ang tamis, pananabik, at puno ng magandang damdamin ng unang pag-ibig ni Brianna Phoenix. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay upang matiyak na ikaw ay nasa tamang lugar. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tingnan ang pinakabagong karagdagan sa listahan, na magiging unang bagay na kailangan mong gawin. Sabi ng Brianna Phoenix, Norwin, hindi ka nababalik ah. Ang unang bagay na kailangan mong malaman ay hindi ka masyadong sigurado sa iyong ginagawa. Hindi nilalayo ni Lance na makasama siya sa kama ng may ganoong layunin. Phoenix. Nandito ako. Ako, hindi kita kayang iwan. Fool, maaga pa ako bukas. Mahigpit na hinawakan ni Lance si Brianna Phoenix sa kanyang mga bisig, pagkatapos ay hinalikan siya, umatras sa kama habang ginagawa niya iyon, at sa wakas, umatras sa gilid ng kama, bumagsak siya sa makinis na paggalaw, dinudurog si Brianna Phoenix sa ilalim niya, ang katawan ni Brianna Phoenix. Gulo na talaga ang utak. Ito ay kung paano matagumpay na gamulong si Lance sa kanya. Ang unang bagay na kailangan mong malaman ay kung paano makuha ang pinakamahusay sa sitwasyon. Si Brianna Phoenix ay hindi ka panipaniwala sa nangyari, habang si Lance ay nagtagumpay sa plano, ang tagumpay ay nasa paningin. Nagsisisi ka ba? Nang makita ni Lance ang kanyang katahimikan, nagtanong siya. Hindi ko lang naisip, buti na lang sayo na ako, so don't you dare negative me in the future. Syempre hindi. Norwind, mahal kita. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, kahit buhay ko ito. Sige. Matulog ka na. Kailangan kong umalis ng Brianna House bukas ng madaling araw, para hindi matuklasan at masira ang iyong reputasyon, tutal babae ka pa naman na hindi pa nakakalabas ng court. Aha! Niyakap nila ang isa't isa at natulog. Kinaumagahan, umalis si Lance sa Brianna House ng madaling araw. Norwan, kagabi pumasok ka sa Brianna House, bakit hindi ka lumabas ng isang gabi, nagtagumpay ka ba na day A ng Brianna Phoenix mula sa kanyang kalinisan? Abala sa pagtatanong ang masamang ulap na matandang lalaki. Damn, hindi mo ba maaaring gamitin ang salitang cheat? Pinandilatan siya ni Lance, si Lance ay nakakaramdam na ng guilt sa loob, at ang matandang multo na ito ay bumalik upang lokohin ang kanyang kailan isang puri, na lalong nagkasala kay Lance. Norwan, huwag mong kalimutan, nandito ka para tulungan akong tapusin ang plano kong paghihiganti, kung hindi mo matutunan ang Sokong Power Technique. Sige, hindi ko na kailangan mong paalalahanan, alam ko na ang gagawin. Ngayong matagumpay mo na siyang nalinlang sa kailan isang puri, ang susunod na hakbang ay linlangan siya na nakawin ang Ching Cheng sword ng kanyang lolo, nasa iyo ang oras, mas mabilis mas mabuti. Alam ko, hindi ko kailangan mong turuan ako. Naiinip na sabi ni Lance. 553. Kinabukasan, muling nakipagkita si Lance kay Brianna Phoenix na may konsensya. Sa pagkakataong ito, dadayain ni Lance ang kanyang lolo sa Ching Cheng sword. Si Lance at Brianna Phoenix ay nakaupo sa tabi ng ilog, kasama si Brianna Phoenix na nakasandal sa balikat ni Lance. Tanong ni Lance, Phoenix, narinig ko na ang lolo mo ay may napakagandang espada, na tinatawag na Ching Cheng Treasure Sword. Medyo nagulat si Brianna Phoenix, paano malalaman ni Lance ang tungkol sa bagay na iyon, ngunit si Brianna Phoenix ay walang anumang panlaban, naramdaman niyang tao na siya ni Lance, si Lance ay hindi makakagawa ng anuman laban sa kanya, at tumango. Nang hindi nag-iisip, oo. Nako, ngayon ko lang narinig, wala pa akong nakitang espada sa buong buhay ko, at hindi ko alam kung nagkaroon pa ako ng pagkakataong makakita nito, Phoenix, maaari ko bang makita ang ultimate sword ng lolo mo? Ah! Hindi inaasahan ni Brianna Phoenix na gagawa ng ganoong kahilingan si Lance. Oh, kung may problema, kalimutan mo na. Hindi, mahigpit na binabantayan ng lolo ko ang espada, hindi ito maipapakita ng lolo ko kahit kanino. Norwind, kung gusto mo talagang makita ito, maaari kong magnakaw at ipakita ito sa iyo. Okay, then it's a deal. Ibabalik ko sa'yo kapag tapos na akong tumingin. Ma'am, uuwi ako ngayon at magnakaw, hintayin mo ako. Unang URL me 1/4 Kansyo 8.
Net. Good. Go Phoenix. Agad na umuwi si Brianna Phoenix, talagang handa siyang bumalik at nakawin ang espada para ipakita kay Lance. Akala niya ay tiningnan lang talaga ito ni Lance at ibinalik sa kanya, akala niya ay tao na siya ni Lance ngayon, siya handang gawin ang lahat para kay Lance, maging ang kanyang buhay, kaya ganoon din si Lance, naisip niya na lahat ng magkasintahan sa mundo ay ganoon. Og! Malungkot na bumantong hininga si Lance, na ginawa sa kanya ang isang bagay na walang konsensya, ito ay talagang isang masamang pakiramdam. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang matandang lalaki mula sa Evil Cloud. Norwan, good job? Hayaan mo siyang bumalik at magnakaw ng espada ng napakabilis, hahaha. Tinitik-tik mo na naman ako. Ngumuso si Lance. Huwag mong pakialaman ang maliliit na detalye, malapit na itong gumana ngayon, kapag ninakaw niya ang espada, pinatumba mo siya, pagkatapos ay pinuputol ang kanyang mga suso, at ang kanyang ilalim, at iiwan siya dito. Kapag nagising siya, malalaman ko ang lahat, na niloko siya sa kanyang damdamin, at nawalan din siya ng espada, at naputol siya, hahaha. Kapag nalaman ito ng kanyang lolo na si Brandon at ng kanyang asawa, sa tingin ko ay napakaganda ng ekspresyong iyon. Kung ano ang ginawa nila sa akin noon, nakuha nila ang kanilang kabayaran sa kanilang apo, cool. The Evil Cloud old man burst out laughing. Ngunit sa loob, lalo pang nag-alinlangan si Lance, hakbang-hakbang, sa wakas ay naipit niya si Brianna Phoenix sa ring, nang hindi pa niya naaabutan si Brianna Phoenix, si Lance ay gustong-gustong maabutin siya, ngunit ngayong malapit na siya. Upang magtagumpay, nag-alinlangan si Lance, kahit na nagnanais na hindi siya nagtagumpay noong una. Nakangiting nakakatakot ang matanda habang nagpapakasawa sa pantasya ng napipintong matagumpay na paghihiganti. Tanong ni Lance, handa ka na bang simulan ang pagtuturo sa akin ng Sokong Power Technique? Norwan, malapit nang magtagumpay, kaya bakit magmadali, pagkatapos na nakawin ng Side Phoenix ang espada, iyon na ang oras para magtagumpay, kapag nagtagumpay ito, talagang ituturo ko sa iyo ang Sokong Power Great Law. Paano ko malalaman na tinutupad mo ang iyong salita, ngayon ay ituro muna sa akin ang simula ng mahusay na batas ng kapangyarihan ng pagsipsip. Sabi ni Lance. Norwan, imposible, hindi ko ito maipapamahagi sa iyo nang hindi naabot ang sandali ng tagumpay, paano kung hindi mo gawin ang sinabi ko? Wala nang mas mahalaga sa akin kaysa sa paghihiganti. The thing is, you have to trust me, the Sokong power is nothing compared to revenge. You're so talented, I was even thinking of simply taking you on as a disciple. Damn! Nagmura si Lance, ang matandang demonyong ito ay medyo tuso, hindi lang niya ito itinuro ng maaga. Anong ibig kong sabihin sa, holy shit? Tanong ng matanda. Tulokohang ratio. Ano na naman ang ibig sabihin ng silly ratio? Masyado na ba akong matanda para intindihin ang mga sinasabi ng mga kabataan ngayon? Napakunot ang noo ng matanda, hindi niya alam ang mga sumpa, wika nga ng ibang panahon kung tutuusin. Sige, oras na para umalis ka. Okay, I'm sure malapit na ang Side Phoenix, kaya magtatago ako sa malapit. Agad na lumipad ang matanda. Wala pang isang oras na naghintay si Lance, tumakbo si Brianna Phoenix, talagang may hawak siyang espada sa kanyang kamay, kahit na ilang metro ang layo niya, nararamdaman ni Lance ang texture ng Ching Ching Treasure Sword, isa talaga itong kakaibang espada. Sa kasamaang palad, ito ay isang bagay lamang sa kamalayan, sa katotohanan ang Teyvat ay maaaring matagal nang tumigil sa pag-iral, nawala sa mahabang ilog ng kasaysayan, kahit na ito ay umiiral, ito ay hindi kilala kung kaninong mga kamay ito, bukod pa, ang edad ay masyadong mahaba. Kahit na ipinasa ito hanggang ngayon, wala itong momentum ng taong iyon. Norwind, tingnan mo? Ninakaw ko ang espada ng lolo ko, tingnan mo. Masayang inabot ni Brianna Phoenix ang espada kay Lance. Bahagyang nanginginig ang kamay ni Lance habang kinuha niya ang espada at binunot ito, tanging isang linya ng maliliit na karakter ang nakaukit sa espada, walang espada sa mundo. Nanginginig ang katawan ni Lance nang makita ang apat na salitang ito. My blood-drinking sword.
Sa sandaling ito, si Lance ay ganap na hanggal, ang apat na salitang ito, at ang katawan ng espada na ito, si Lance ay pamilyar dito, ito ay ang kanyang blood-drinking sword. Sa Norwind, ano ang sinasabi mo? Ano itong blood-drinking sword mo? Ito ang Ching-Cheng sword ng lolo ko. Naguguluhan na sabi ni Brianna Phoenix. Si Lance ay may pakiramdam ng time and space disorientation sa sandaling ito. Bukod dito, ang puso ni Lance ay lumaki sa walang katapusang pananabik. Parang nakakita ng mahal sa buhay. Napaluha si Lance, hinaplos ang espada at bumulong-bulong, uminom ng dugo, dugo kong iniinom, ikaw talaga ang dugo kong uminom, sa wakas ay nakita na rin kita. Hinaplos ni Lance ang espada, nakaramdam ng pagiging pamilyar, hindi nagkakamali, ito talaga ang blood-drinking sword na ginamit niya sa kanyang nakaraang buhay. Ito ay lamang na pagkatapos ng mga taon ng pagguho, ang texture ay ganap na hindi maihahambing, ngunit ito ang kanyang espada. Norwan, ano ang nangyayari sa iyo? Nag-aalalang tumingin si Brianna Phoenix kay Lance. Phew! Huminga ng malalim si Lance, muling nakita ang espada ng kanyang nakaraang buhay, ang pakiramdam na ito ay parang nakakita ng isang miyembro ng pamilya mula sa kanyang nakaraang buhay, hindi mapatahimik ni Lance ang kanyang puso, kahit na nakakalimutan na ito ay nakalimutan. Lungsod, ang lahat dito ay isang microcosm lamang ng kasaysayan. Ang Ching-Cheng treasure sword na ito, na totoo, ay nakaligtas sa hindi mabilang na taon ng hangin at hamog na nagyelo, at nahulog sa mga kamay ng Wind Lightning sa kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos maglakbay ang Wind Lightning sa Earthworld, pumasok siya sa isang memory stone, ngunit sa hindi inaasahan, siya nakita ang espada mula sa hindi mabilang na taon na ang nakalipas. Sa oras na ito, ang espada ay bahagi pa rin ng Ultimate Sword, ngunit sa oras na umabot ito sa mga kamay ni Wind Lightning, ito ay nabura ng hindi mabilang na taon at hindi na ultimate. Sa Norwind, okay ka lang ba? Huminahon ang mood ni Lance at ngumiti, okay lang ako. Magiliw na hinaplos ni Lance ang Ching-Cheng treasure sword at ngumiti, lumalabas na tinawag kang Ching-Cheng treasure sword hindi mabilang na taon na ang nakalipas. 554. Drinking Blood? Ang pangalang ibinigay mismo ni Lance sa espadang iyon, napadpad ito ni Lance sa isang underground abyss na tinatawag na Heaven's Endless Valley, nang si Lance ay nahulog sa Heaven's Endless Valley Abyss at muntik nang mamatay, inabot ito ng kalahati. Isang buwan upang makabalik sa ibabaw ng buhay. Nagtanong si Lance, Phoenix, sa paligid ng Forgotten City, mayroon bang lugar na tinatawag na Valley of Heaven's Destruction? Norwan? Ano bang nangyayari sa iyo? Sa unang pagkakataon na nagkita kami ni Arlene sa iyo ay nasa Heavens and Valley. Noong mga oras na iyon, pumunta kami ni Arlene doon para mamites ng python dragon grass at muntik nang mahulog sa kailaliman. Sa kailaliman ng Heavens and Valley, ngunit sa kabutihang palad ay nailigtas mo kami. Nangingig ang katawan ni Lance. Ang Heaven's Extinction Valley kung saan nakita ni Lance ang blood-drinking sword sa kanyang nakaraang buhay ay talagang ang malapit sa Forgotten City na ito. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang Oblivion City na ito ay matagal na noong panahon niya. Oblivion City ay maaaring hindi umiiral na, ngunit ang Heaven's Endless Valley ay hindi na bago, at ang napakalalim na kalaliman na nahuhulog kay Lance sa kanyang nakaraang buhay. Norwan, ano ang nangyayari sa iyo? Nag-aalalang tanong ni Brianna Phoenix, ang mukha ni Lance ay mukhang napakaputla sa sandaling ito, unang nakita ang Ching-Cheng sword na wala sa kontrol, pagkatapos ay pinag-uusapan ang tungkol sa Heavens and Valley na wala sa kontrol. Phew! Huminga ng malalim si Lance at palihim na sinabi, ang Oblivion City na ito ay maaaring ang lungsod sa tabi ng Heaven's Destruction Valley sa kanyang nakaraang buhay, ang maalamat na sinaunang panahon, na biglang nawala sa isang gabi. Sa nakaraang buhay ni Lance, alam ng lahat ang isang alamat na noong sinaunang panahon, mayroong isang lungsod sa tabi ng Heavens and Valley na orihinal na may populasyon na 1,000,000, ngunit ito ay nawala sa isang gabi at ang lahat ay hindi na matagpuan. Kaya naman, sa ang nakaraang buhay ni Lance, ang Tianjie Valley ay isang mapanganib na lugar, at madalas na sinasabi ng mga tao na ang valley ay pinagmumultuhan.
Sa oras na iyon, naisip ni Lance na ito ay isang Marley na Arlaniungaw lamang, walang ganoong bagay bilang isang sinaunang panahon ng lungsod, magulo, si Lance ay may kinikilingan na maglakbay sa Tianjia Valley. Ang kumpanya ay nasa proseso ng pagbuo ng bagong produkto sa nakalipas na 2 taon. Sabi ng matandang iyon, kung maglakas loob siyang saktan ang apo ko, pagsisisihan ko siyang dumating sa mundong ito. Sinabi rin ng matandang babae, mabuhay man siya o mamatay ay depende sa kung paano niya pipiliin. Tandaan ang website na Konsyo8.net. Ang matandang bastard na iyon, si Evil Cloud, ay talagang kasuklam-suklam at walang kahihiyan, na naghihikayat sa iba na saktan ang aking apo upang masira ang ating mga puso. Ang sabi ng matandang babae, matanda, hindi ba tayo dapat lumabas kaagad bago pa huli ang lahat at maging sanhi ng pinsala sa Phoenix sa taong iyon? Hindi, kung lalabas tayo kaagad, siguradong malalaman ng matandang bastard na si Evil Cloud, tapos tatakas siya, tapos ngayon hindi ko pa naramdaman ang pinagtataguan niya, kaya maghintay ka pa. Pero paano kung may mangyari sa Phoenix? Asawa, sobra kang nag-aalala, sa lakas ng batang iyon, kahit na libu-libong metro ang layo niya, sapat na akong patayin siya sa sandaling hampasin niya, walang mangyayari. Espada, natatakot akong gawin niya ito sa susunod. Sinabi ng matandang babae, mas nag-aalala ako kung gaano kalungkot ang puso ni Phoenix kapag nalaman niyang niloloko siya ng batang ito sa kanyang nararamdaman, sa unang pagkakataon na binigyan siya ng ganoong seryosong damdamin. Ngunit wala tayong magagawa tungkol dito, at sa oras na malaman natin, huli na ang lahat. Nagnganga ang matanda. Buhay ni Lance ang nasa isip niya. Sa dulong bahagi ng Nether. Norwind. The Norwind. Ilang beses tumawag si Phoenix. Oh, Phoenix, ayos lang ako. Bahagyang ngumiti si Lance. You scared the hell out of me, you just looked so scared. Phoenix, huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan. Sabi ni Lance. Aha, alam ko na. Tiningnan ni Lance ang espada sa kanyang kamay at sa loob-loob na sinabi, uminom ng dugo, bigla ka bang sumulpat dito para tanungin ako, na huwag saktan ang dating amo mo? Oh, huwag kang mag-alala, hindi ko siya sasaktan. Napakalakas ng pagsuso. Paraan, huwag kang mag-abala. Si Lance ay nagkasala at napunit na, ngunit sa ngayon, nakita niya ang espada mula sa kanyang nakaraang buhay, at hindi na niya ito pinag-isipan, nagpas siyang isuko ang kapangyarihang pagsipsip ng dakilang batas. Sa katunayan, kahit na wala ang hitsura ng ang blood-drinking treasure sword, tiyak na hindi ito magagawa ni Lance sa huling sandali. Ibinigay ni Lance ang Ching-Ching treasure sword kay Brianna Phoenix at sinabing, natingnan ko na ito, bawiin mo. Hindi ka natitingin dito. Tanong ni Border Phoenix. Huwag mong tingnan. Ayos lang, saglit lang naman malalaman ni Lolo, mas titignan mo pa at magamit mo sa practice. Hindi. Umiling si Lance. Sige. Biglang sinabi ni Lance, Phoenix, palm. Bakit ka nagpapalm? Napatingin si Brianna Phoenix kay Lance na nagtataka. Mababaw nang umiti si Lance, sumuko si Lance na saktan si Brianna Phoenix, kung gayon ang matandang iyon na may masamang ulap ay tiyak na hindi pa kakawalan si Lance, kaya alam ni Lance na siya ay mamamatay. Hindi bakit, sa madaling salita, palm na. Sabi ni Lance, medyo nalungkot sa hindi malamang dahilan. Sabihin mo sa akin, bakit ka nagpapalm, iniiwan mo ba ako? Sigaw ni Border Phoenix. Phoenix, bumalik ka at umalis ka agad dito. Sabi ni Lance. Ano naman sayo? Ako, hindi na ako mabubuhay, tapusin mo na, sayang. Pumikit si Lance, hindi niya natutunan ang dakilang batas ng kapangyarihan ng pagsipsip, at kahit na ang pakikipagsapalaran ay kailangang tapusin ng maaga. Gayunpaman, walang pinagsisisihan si Lance, hindi lamang para sa kabayanihan sa kanyang puso, kundi pati na rin sa espada ng kanyang dating buhay. Sa sandaling ito, libu-libong metro ang layo, sinabi ng matandang babae na iyon, matanda, ano ang nangyayari, bakit ibinalik ng batang iyon ang espada sa Phoenix, wala siyang ginagawa at nagpapalm.
Sabi ng matanda, ang batang ito ay piniling sumuko sa pananakit sa Phoenix, nagpaalam siya sa Phoenix dahil, alam niyang tiyak na papatayin siya ni Evil Cloud. Kaya, pinili ng batang ito na mamatay mismo, mas gugustuhin niyang mamatay kaysa saktan ang Phoenix. Oo, hindi ko inasahan na ang batang ito ay gagawa ng ganoong pagpili, mabibilang siyang swerte, o makikita kung paano ko siya ililigtas. Pero ngayon, hindi na siya hahayaang mabuhay ni Evil Cloud. Tiyak, sa di kalayuan, isang matandang lalaki ang lumipad na galit na galit. Norwind, alam mo ba kung ano ang iyong ginagawa? Galit na galit ang masamang ulap na matandang lalaki, at i-record niya ito gamit ang isang memory stone mula sa malayo at ipapadala ito kay Brandon at sa kanyang asawa. Hindi ako sigurado kung paano marami akong gustong makitang ginagawa mo, ngunit hindi ako sigurado kung gaano ko gustong makita kang gawin. Ang pangunahing negosyo ng kumpanya ay ang magbigay ng malawak na hanay ng mga produkto at serbisyo sa mga customer nito, at tulungan silang sulitin ang kanilang mga pagkakataon sa marketplace. Sinabi ni Lance, Senior Evil Cloud, pasensya na, hindi kita matutulungan na matupad ang iyong Hearlin, ikaw mismo ang makakapaghiganti, at hindi ko gusto ang iyong diskarte sa pagsipsip. Bakit? Sigaw ni Evil Cloud. Kasi, ayokong masaktan si Phoenix. 555. You're even faking it with me, you're looking for death. Galit na galit si Evil Cloud. Lumingon si Lance kay Brianna Phoenix at sinabing, Phoenix, it's been a pleasure meeting you, goodbye, I hope the real you is happy. Also, tell Arlene for me, sorry, aalis na ako. Hindi. Tila alam ni Brianna Phoenix na nang magpaalam si Lance, ang ibig sabihin nito ay mamamatay na siya, at sumigaw, na hamarang sa daan ni Lance, ang kanyang mga mata ay tumingin sa masamang ulap matandang lalaki at sumigaw, bakit mo pinatay Norwin? Hindi ako papayag na makatakas ka, lolo ko si Brandon, kung maglakas loob kang patayin si Norwin, hahayaan ka ng lolo ko na mamatay. Ang masamang ulap na matandang lalaki ay nandidiri na sinabi, asawa, umalis ka sa harapan ko, huwag mo akong patayin ng maaga, hindi mo pa naabot ang oras ng kamatayan na pinlano ko. Huminga ng malalim si Lance at sinabing, Senior Evil Cloud, gawin mo. Mamatay ka na. Hinampis ni Evil Cloudton ang kanyang palad kay Lance. Swoosh! Sa sandaling ito, isang malakas na enerhiya ng chi ang lumipad. Tumigil si Evil Cloudton sa pag-atake kay Lance at binaliktad ang buong katawan niya pabalik. Lumipad ang isang matandang lalaki at isang matandang babae. Evil Cloud, long time no see. Sabi ng matandang iyon. Nang makita ito ni Brianna Phoenix, tuwang-tuwa siyang sumigaw, Lolo, Lola, sinusubukan niya tayong patayin. Ang isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Nakita ni Lance ang matandang lalaki at ang matandang babae at tumibok ang kanyang puso, hindi kaya, ito ba ang mga lolo't lola ni Brianna Phoenix? Malapit lang sila, oh my God, buti na lang at pinili kong sumuko sa pananakit sa tagiliran. Phoenix, kung hindi, tiyak na papatayin ako ng mga ito kahit na hindi ako napatay ng masasamang ulap. Mukhang kahit anong piliin ko, hindi ko matutunan ang Sokong Power technique na iyon. Lumipad ang lolo't lola ni Brianna Phoenix at tumayo sa tabi ni Brianna Phoenix. Tumingin ang lolo ni Brianna Phoenix kay Lance at ngumuso, anak, ang lakas ng loob mong linlangin ang apo ko, ay settle ko ang score na ito sa iyo mamaya. Ngumisi din si Lance, Brandon, bagamat hindi ako sumasang-ayon sa Senior Evil Cloud, nakaramdam ako ng matinding paghamak sa iyong mga aksyon noong bata ka pa. Mayroon ka pang lakas ng loob na akusahan akong nilinlang ang iyong apo sa sandaling ito, ako wala akong ginawang masama sa budi ko kahit man lang hanggang sa huling sandali, at kung ano ang ginawa mo kay Evil Cloud Sr. noon, gusto mo bang sabihin ko sa apo mo ang tungkol dito? Kahit sino ay maaaring akusahan ako, ngunit wala kang karapatang sabihin iyon niloloko ko ang damdamin ng sinuman. Anak, ayaw kitang kausapin sa ngayon, hintayin mo munang ako na ang bahala kay Evil Cloud, saka ka na magkaroon ng theory mo. Pagkasabi noon, umakyat ang matanda kay Evil Cloud at pinatay ito. Nagkaroon ng kahindek-hindek na tunggalian, ito ay isang napakalakas na tunggalian.
Umatake rin ang lola ni Brianna Phoenix, at hindi nagtagal, nag-away silang tatlo sa malayo. Kaya lang, hindi nagtagal ay bumalik na ang lolo't lola ni Brianna Phoenix. Lolo, Lola, nasaan ang matandang masamang tao? Tanong ni Border Phoenix. Nakatakas. Magkasama din kayo, hahayaan siyang makatakas. Itong Evil Cloud, napaka-girly niyang tumakas sa Kung Fu, kung hindi, paano pa siya nakaligtas hanggang ngayon, matagal na siyang nawasak natin. Tumingin ang matanda kay Lance at sinabing, bakit ka nakipagkamay kay Evil Cloud para linlangin ang apo ko? Ngumuso si Lance, mas mabuting huwag mo akong kausapin sa ganong tono, o hindi ako magsasabi ng higit sa kalahating salita sa iyo, at kahit na hindi ko piniling gumawa ng anumang bagay na nakakapinsala sa iyong apo, hindi ito nangangahulugan na ako ay nasa sapatos mo ako. Anak, huwag kang makipag-usap. Hindi ka natatakot na barilin kita kapag nagsalita ako. Hahaha, nakakatawa, walang kwenta ang kalokohan mo. Tumalikod si Lance at umalis. Norwind, saan ka pupunta? Hinailan ni Brianna Phoenix si Lance. Brianna Phoenix, I'm sorry. I'm very displeased sa past behavior ng lolo't lola mo, so goodbye. Masyadong tamad si Lance na abalahin pa si Brianna Phoenix, kaya't magpaalam na tayo, matatapos pa rin ang pakikipagsapalaran sa loob ng 2 o 3 araw. Bagamat ito ang Sari Arlene pinili ni Lance, sa huli ay ikinalulungkot niya na hindi niya natutunan ang Sokong Power Method, at naghanda si Lance na bumalik sa dojo upang hanapin sina Seangyan at Elsa. Sandali! Sigaw ng lola ni Brianna Phoenix. Hindi man lang nag-abala si Lance na ibalik ang kanyang ulo. Your name is Norwan? Right? Do you have some misunderstanding about us? Can you tell us? Or at least let us defend ourselves, please. Sabi ng lola ni Brianna Phoenix. Tumigil sandali si Lance at bumalik, sinabi ni Evil Cloud na noong bata pa siya, gusto kanila ni Brandon, tapos nakipagsanib puwersa ka kay Brandon, nagkunwari kang gusto mo siya at pinakasalan siya, tapos niloko mo siya. Ninakaw ang heirloom sword ng kanyang pamilya, at ginawa siyang eunuch. Kaya, gusto ni Evil Cloud na harapin ko ang apo mo sa parehong paraan, at kung magtagumpay ako, tuturuan niya ako ng Sokong Power Technique. Tumawa ang lola ni Brianna Phoenix, Norwan, ginamit ka na, kami ng asawa ko, at si Evil Cloud, ay orihinal na magkapatid sa iisang paaralan, at pinagtaksilan ni Evil Cloud ang Master Sect sa pamamagitan ng pagsali sa isang masamang tao na dalubhasa sa pagsasagawa ng kasamaan. Kapangyarihan. Ang aking asawa at ako ay inutusan ng Master na linisin ang sekta, kaya nagkakaroon ng away. Upang makapagsanay ng Kung Fu, ang Evil Cloud ay dalubhasa sa paglunok ng mga kaluluwa ng iba at paggamit sa kanila upang magpainit ng kanyang Sari Arlene kaluluwa, kaya ginagawa ang kanyang sarili mas malakas. Kumuha din siya ng isang apprentice na kaparehong produkto niya, at pagkatapos ay minsang pinatay ko ang kanyang apprentice at na-disable ng asawa ko ang male tool ni Evil Cloud. Pwede si Norwind, mali ang sinabi niya sa iyo. Itong uri ng matandang bastard na may pumatay ng hindi mabilang na mga tao, na kumuha ng hindi mabilang na mga kaluluwa, at naniniwala ka sa kanya. Ang dahilan kung bakit gusto ni Evil Cloud na saktan mo ang aming apo ay upang sirain ang aming mga isip, pagkatapos ay magkakaroon siya ng pagkakataon na patayin ang isa sa atin, syempre, magagawa natin, rule out the possibility na baka may crush siya sa akin noong flower pa ako sa division. Natigilan si Lance doon. So, kasinungalingan na tinuruan niya rin ako ng Sokong Power Method. Totoo ang Sokong Power Great Law, alam ni Evil Cloud ang Sokong Power Great Law, gayunpaman, hindi kumpleto ang Sokong Power Great Law niya, nang makita ng amo namin na marumi ang puso niya, kaya ang Sokong Power Great Law na itinuro niya sa kanya ay isa lang. Ang pangunahing kabanata. Kahit na tinuruan kanya ng dakilang batas ng kapangyarihang pagsipsip, hindi pa rin ito kumpleto, habang kami ng aking asawa ay magkakaroon lamang ng kumpletong kapangyarihan ng pagsipsip na dakilang batas. Medyo nagsisi si Lance na ngayon lang niya nagawang masaktan ang dalawang ito. Ako ang hindi naintindihan ngayon lang, sorry. Sabi ni Lance, tinitingnan kung kaya pa niyang ayusin ang sitwasyon.
Ngumuso ang lolo ni Brianna Phoenix. Pero tumawa ang lola ni Brianna Phoenix, ayos lang, ginamit ka lang, tsaka yung akala mo may samobra na kami kay Evil Cloud kaya hinamak kami ay nagpapakitang matuwid ka sa puso. Bagamat ginamit ka, ginawa mo. You lose yourself hurting my granddaughter at the last minute. At saka, alam mong papatayin ka kapag hindi mo piniling saktan ang apo ko, pero pinili mo pa rin iyon, kaya Norwind, napakabuting binata. Oh! Sabi ni Lan sa kanyang puso, bakit ka mag-abala sa napakaraming salita, sabihin mo lang sa akin kung ituturo ko o hindi ang paraan ng absorbing power. Tila nakita ng lola ni Brianna Phoenix ang iniisip ni Lance at ngumiti, Norwan, sa iyong mga aksyon, pinahahalagahan ko ito, kaya nagpa siya akong ituro sa iyo ang pangunahing kabanata ng Sokong Power Great Law. 556. Salamat po, Lola. Si Brianna Phoenix ay abala sa pasasalamat sa kanya. Natawa ang lola ni Brianna Phoenix, ikaw babae, kahit hindi ko ipasa, natatakot akong ituro mo sa kanya ng palihim ang Sokong Power Method. Inilabas ni Brianna Phoenix ang kanyang dila. Si Lance ay hanggal sa sandaling iyon. Pumunta ako, nagulo para sa kalahating araw, Brianna Phoenix siya ay maaari ding sumipsip ng kapangyarihan mahusay na paraan, kung alam ko, bakit mag-abala, Lance na nalulumbay, Phoenix, umuwi ka muna sa akin, baka saka Arlene umalis ang masamang ulap na iyon at bumalik. Sabi ng lola ni Brianna Phoenix. Paano ang enerhiya ng kurtina? He can do whatever he wants, if he wants to go to the Brianna house, it's up to him. Agad na walang kahihiyang sinabi ni Lance, pupunta ako, matagal ko nang gustong bisitahin ang Brianna house, hahaha. Suit yourself, kapag ready ka na, tuturuan kita ng basic chapter ng Sokong Power Technique. Sabi ng lola ni Brianna Phoenix. Lagi kang maging handa. Sige, alis na tayo. Agad na lumipad ang lolo't lola ni Brianna Phoenix. Napaatras sina Lance at Brianna Phoenix, hinawakan ni Lance ang kamay ni Brianna Phoenix at nagtanong, hindi mo ba ako pinamumuhiin? Hate you for what? I cheated on your Arlene's. A little bit at first, but in the end, you chose to die than hurt me, so I forgive you. Pero, gusto ko lang itanong sayo, Norwind, mahal mo ba talaga ako? Agad na nanumpa si Lance, pag-ibig na walang kapantay, kung hindi kita mahal, bakit mas pipiliin kong patayin kaysa saktan ka? Well, naniniwala ako sa iyo. Kailangang pagsilbihan siya ni Lance ngayon, dahil nasa kanya ang lahat kung matututo siya o hindi ng Sokong Power Technique. Sinabi ni Brianna Phoenix, kung sinabi mong gusto mong matutunan ang Sokong Power Great Law, noon pa sana ay itinuro ko na ito sa iyo. Hehe. Paano ko naman malalaman na malalaman mo rin ang Sokong Power Great Law, niloko at ginamit ako ng matandang kontrabida na iyon, si Evil Cloud. Sige, huwag na nating pag-usapan ang lalaking iyon, tuturuan kita ng Sokong Power Technique pagbalik ko. Sabi ni Lance, sabi ng lola mo, basic chapter lang ang maituturo niya sa akin, pero paano kung gusto kong matutunan ang lahat? Sabi ni Brianna Phoenix, wala akong magagawa dyan, kasi basic chapter lang din ang alam ko. Bakit? Dahil sa antas ng martial arts ko ngayon, basic chapter lang ang na-practice ko, at matututo lang ako sa bandang huli kapag mas malakas na ako. Kaya naman basic chapter lang ang itinuro sa iyo ng lola ko, at hindi mo na kaya. Para matutunan ang susunod na malaking tagumpay na kabanata. Oh, kaya ganyan. Labis na pinagsisihan ni Lance na, kung ganoon, maaaring hindi na magkaroon ng pagkakataon si Lance na pumasok sa susunod. Kahit na may pagkakataon pa na pumasok sa susunod, gayunpaman, ang Brianna hindi na siya kilala ni Phoenix, at maaaring hindi na pumasok si Lance sa susunod na may anumang uri ng pagkakakilanlan, maaaring isang pangit na tao, o kahit isang pato, isang pulubi. Kaya, kung hindi ka natuto sa pagkakataong ito, halos walang pagkakataon para sa susunod na pagkakataon. Basta, ayos lang ang basic chapter. Sabi ni Lance sa loob. Pagdating sa Brianna residence, matagal na kinausap ng lola ni Brianna Phoenix si Lance, tungkol sa kung sinsero ba siya kay Brianna Phoenix at iba pa. Siyempre,
Totoo ang sinabi ni Lance, at makakasama niya ito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa hinaharap. Labis na nasisiyahan ang lola ni Brianna Phoenix, at iyon ang dahilan kung bakit nagpasya siyang personal na turuan si Lance ng Socom Power Technique. Norwind, now I will start to teach you the basic chapter of the Socom Power method, but don't blame me for not warning you if the talent is not good enough hindi matututo ang mga tao. General. Matututuhan ito ng mga taong may malakas na talento sa loob ng humigit kumulang 3 araw, nang natutunan ng apo kong babae, si Phoenix, ang Socom Power Method, inabot siya ng 2 araw, mas malakas ang talento ng apo ko, at hindi mo dapat ikumpara sa kanya. Inabot din ako ng 3. Maaraw na nag-aaral ako ng Socom Power Technique kasama ang asawa ko noon. Oh, ipasa mo? Kung ako ang hindi matututo, wala akong pinagsisisihan. Sabi ni Lance. Good, makinig kang mabuti sa recipe ngayon. Susunod, nagsimulang ipasa ng lola ni Brianna Phoenix ang mahigit 100 recipe kay Lance, at maingat na ipinaliwanag ang bawat isa sa kanila. I'm not sure if this is the case, but I'm not sure if it is the right thing to do. Phoenix, labas tayo. Huwag mo siyang istorbohin. Good. Sabi ni Brianna Phoenix kay Lance, Norwan, go for it, magtatagumpay ka. Manam. Agad na nagsimulang magsanay si Lance. Ang orihinal na akala ni Lance ay talagang mahirap, ngunit pagkatapos niyang magsimulang mag-practice, natanto niya na hindi ito kasing hirap gaya ng iniisip niya. Makalipas ang mga 3 oras, nasanay na si Lance. Oo, na-practice ko na. Pinunasan ni Lance ang kanyang palad sa hangin, isang hindi nakikitang gas ang sumisipsip patungo sa kanyang palad, kung idiin sa katawan ng isang tao, hihilahin nito ang panloob na lakas ng kalaban, at ang lakas ng kalaban ay biglang tumaas. Nang hina. Kahit na ang ibang tao ay mas malakas kaysa sa kanya, wala na siyang kalamangan. Lumabas si Lance sa silid, sa labas ng gilid si Phoenix at ang kanyang lola ay naglalaro ng chess. Phoenix, honestly, nawala ba ang virginity mo? Lola, ako. Nakita ni Lola na nawala ang shoujo sand mo. Lola, ako po, nawalan po ako ng virginity. Nawalan ka nga ng virginity, kailan nangyari, hindi ka pa nga kanina eh. Nagulat ang lola ni Brianna Phoenix. Lola, ilang araw na ang nakalipas nang mawala ang virginity ko. Paano ang pagbibigay ng lakas ng kurtinang iyon? Namula si Brianna Phoenix at ibinaba ang ulo. Naku, ikaw? Pero understandable, matuwid na kabataan, hindi maiiwasang gumawa ng mga bagay na pabigla-bigla. Noon bata pa ako, alam mong hindi ganoon kada Arlene pigilan ang mga kabataan. Sana maging mabuti sa iyo si Norwan, itong batang ito, basta. Tulad ng lolo mo sa akin. Itong batang ito, maging mabuti sa iyo si Norwan, itong batang ito. Rin na hindi mo siya minahal ng walang kabuluhan. Branchya. Nagkataon lang na binuksan ni Lance ang pinto. Norwind, paano ka lalabas? Practice engravings power great method to be a dramang hindi mapakali sa gitna The first thing you need to do is to take a look at the product and make sure na mayroon kang tamang produkto. Sabi pa ng lola ni Brianna Phoenix, anak, hindi mo akalain na hindi ka makakapag-practice, 3 oras lang tapos hindi ka nag-e-ensayo, kung sigurado kang hindi ka makakapag-practice, wala talagang dapat sayangin. More time. Kaya lang kung hindi ka makapag-practice medyo mahina ang talent mo. Medyo dismayado ang mga mata ng lola ni Brianna Phoenix, sobrang kawawa ang talent, sinundan siya ng apo niya, hindi maghahirap ang kinabukasan, nabuli pa. Direktang sinabi ni Lance, nakapag-practice na ako. Ano? Nagulat si Brianna Phoenix. Norwin kid, ang tagal mo na dyan. Sige, nasanay na talaga ako. Sabi ni Lance. Seryoso. Hindi makapaniwala si Brianna Phoenix. Sabi ng lola ni Brianna Phoenix, totoo man o hindi, malalaman natin kapag sinubukan natin, boy, tingnan mo ang galaw. Ang lola ni Brianna Phoenix ay tumama, ngunit hindi nagpakita ng anumang kapangyarihan. Bang!
Ipinaraise ni Lance ang kanyang palad dito, at kasabay nito, ginawa ni Lance ang Sokong Power Technique, sinipsip ang kapangyarihan ng lola ni Brianna Phoenix. 557. Wow! Pakiramdam ni Lance ay parang isang lawa na may walang katapusang kapangyarihan habang si Lola Brianna Phoenix ay sumipsip ng tuloy-tuloy na daloy ng kanyang kapangyarihan sa kanyang katawan, at parang ang katawan ni Lola Brianna Phoenix ay walang katapusang kapangyarihan, si Lance ay sumipsip ng kanyang kapangyarihan sa sobrang kasiyahan. At malalim din nitong pinasigla ang kanyang kaharian habang sinisipsip niya ang kanyang kapangyarihan. Naramdaman ni Lance na medyo lumuluwag ang kanyang martial realm, at tila hindi nagtagal bago siya makahakbang sa hautian. Sa pagkakataong ito, natawa ang lola ni Brianna Phoenix. "Anak, natuto ka na talaga, 3 oras na lang, ginulat mo na talaga ako, matandang babae." Pinahintulutan ng lola ni Brianna Phoenix si Lance na sipsipin ang kanyang kapangyarihan ng hindi lumalaban, kung hindi, magiging imposible para kay Lance na sipsipin siya. Ang pamamaraan ng lakas ng pagsipsip ay mabuti, ngunit ang kabilang partido ay hindi maaaring hayaan kang sumuso ng hindi lumalaban. Binitawan ni Lance ang lola ni Brianna Phoenix sa sandaling nakita niyang magkasya. "Salamat, Senior. Tinatawag pa rin akong Senior." "Ah, salamat, Lola," sabi ni Lance. Namula naman sa hiya ang Brianna Phoenix sa kabila. Ang lola ni Brianna Phoenix ay lubos na nasiyahan kay Lance, 3 oras upang magsanay ng Sokong Power Method, ang pangunawa na ito ay masyadong mataas. Tuwang-tuwa siya, una, natutunan niya ang Sokong Power Method, at pangalawa, nang sipsipin niya lang ang kapangyarihan ng lola ni Brianna Phoenix, lumuwag na ito sa kanyang martial arts realm, at gusto niyang makapasok sa Hautian realm sa loob ng ilang araw. Tandaan ang URL. Khonshu 8. Net. Ang paglalakbay na ito sa Oblivion City ay talagang hindi walang kabuluhan, ito ay napakakasiya siya. Kung siya ay pumasok sa Hautian Realm, kung gayon si Lance ang magiging unang mag-aaral sa Martial Academy na pumasok sa Hautian sa unang semestre. Ay! Sa sandaling ito, isang maid mula sa front door ang pumasok at nagulat, "Miss, may dumating na balita mula sa City Lord's Mansion na bukas, si Arlene ay lalabas ng pavilion, at ang petsa ng kasal nina Arlene at White Flag ay magpapatuloy. Gaya ng dati. Ang unang bagay na kailangan mong malaman ay kung paano matiyak na nakukuha mo ang tamang halaga ng pera." Ang puting bandila ay bumalik sa Citadel. Oh! Nagulat si Lance sa sandaling iyon, hindi ba sinabi ng masamang ulap na iyon na inaresto niya ang puting bandila? Tila nakatakas ang White Flag na iyon, orihinal na gustong labanan ni Lance ang White Flag, kaya naman hini Arlene ni Lance kay Evil Cloud na arestuhin ang White Flag noon. Ngayong nakatakas na ang White Flag at ikakasal na ang anak ng City Lord bukas gaya ng nakasanayan, maaari ding personal na pumunta si Lance sa City Lord's Palace bukas at magdeklare ng digmaan sa White Flag sa publiko. Bumantong hininga ang lola ni Brianna Phoenix, ang Arlene na iyon, napakaswerte niya, na nagpapakasal sa isang unang henyo sa ilalim ng Art Division, napakabuti kung ang aking apo ay magkakaroon ng ganoong swerte. Sa sandaling ito, tumingin si Brianna Phoenix kay Lance at sinenyasan ang kanyang lola na huminto sa pagsasalita. Awkward na ngumiti ang lola ni Brianna Phoenix at sinabing, "Ay, pasensya na." Ang puso ni Lance ay hindi kumbinsido at sinabi, "Ang unang henyo sa ilalim ng Art Division. Ganyan ba talaga ito, Ka-Jose?" Norwan, kahit na hindi ka komportable, ngunit ang White Flag na iyon ay talagang isang talento, ang kinikilalang talento sa unang araw sa ilalim ng buong Art Division, at siya ang personal na disipulo ni Duke Chinglan, hindi banggitin ang ating nakalimutang lungsod, walang bata. Ang talento ng parehong anta sa ilalim ng buong dibisyon ay isang tugma para sa kanya. Hindi ba maaaring makipagdeal sa kanya kahit ang Sokong Power Technique? Tanong ni Lance, gusto sana siyang hamanin ni Lance, ngunit ngayong natutunan na niya ang Sokong Power Method, hindi na ito dapat maging mahirap. Ang matandang multo ni Chinglan Gong na iyon, ang pinakamalakas niyang diskarte ay ang Mud Bull Technique, ang ating Sokong Power Great Law, ang Mud Bull Technique ay maaaring mawala ng husto ang ating kapangyarihan. Mud Bull Gong.
Nadama ni Lance na sa panahong ito, napakaraming makapangyarihang gawa. Gayunpaman, nagpasya pa rin si Lance na pumunta sa City Lord's Palace bukas at lumaban sa White Flag, kahit na ang Socom Power Technique ay hindi makayanan ang White Flag, ang kakayahan ni Lance ay hindi hihigit sa isang Socom Power Technique, at maging ang Socom Power. Ang pamamaraan ay sino mang gumamit nito, kung ang isang pangkaraniwan na tao ay gumamit ng pamamaraan ng kapangyarihan ng pagsipsip, kung gayon ito ay karapat-dapat na makitungo sa isang taong karaniwan din. Phoenix, alis muna ako, see you tomorrow. Norwan, ikakasal na si Arlene bukas, ikaw. Oh, bukas na lang tayo mag-usap. Bahagyang ngumiti si Lance, tumalikod at umalis. Ang pangunahing negosyo ng kumpanya ay ang magbigay ng malawak na hanay ng mga produkto at serbisyo sa mga customer nito, at tulungan silang sulitin ang kanilang mga pagkakataon. Ang kumpanya ay nasa proseso ng pagbuo ng bagong produkto sa nakalipas na 2 taon. Sige, bumalik ka at isipin mo, sana wag kang gumawa ng kalokohan. Lumipad si Lance. Si Lance ay hindi nakinig, kahit na si Lance ay hindi kalaban ng White Flag, si Lance ay tiyak na pupunta at labanan ang White Flag. Ang layunin ni Lance ay hindi ang kumuha ng asawa ng isang tao, siya ay nakikipaglaban lamang sa isang henyo at malakas na tao. Para sanayin ang sarili. Bumalik si Lance sa The Whist Temple. Kumusta? Si Sally at Elsa ay abala sa pagtatanong. Tama, malaki rin ang natamo ni na Sally at Elsa, kasing aga ng 10 araw na nakalipas, matagumpay nilang na-visualize at ang kanilang kaharian ay nakapasok sa Outer Gate Perfection, at, nitong mga nakaraang araw, pakiramdam nila ay pupunta sila. Pindutin muli ang Outer Gate Perfection. Natutunan ko na ang Socom Power Great Law, pero basic chapter lang ito ng Socom Power Great Law, yun lang ang magagawa ko sa ngayon, bukas pupunta ako sa City Lord's Mansion, baka ito na ang huling laban ko sa nakalimutang lungsod. Pumunta sa City Lord's Palace para saan? Si Sally ay abala sa pagtatanong. Sally, bukas ay ikakasal na si White Flag kay Arlene, dapat mong malaman na ang huling pagpasok mo rito ay ang iyong pagkakakilanlan ay ang anak ng City Lord. Imposible, ang araw na ikasal si White Flag kay Arlene ay dapat na matapos na. Sabi ni Sally. Oo, ito ay orihinal na tapos na, ngunit dahil sa aking intervention, ako ay nagkaroon ng White Flag na aresto, kaya ang petsa ay ipinagpaliban sa bukas. Bukas, ako ay lalaban sa White Flag. Nagulat si Sally, napakalakas ng White Flag, noong huli akong naging Arlene Identity alam kong ang White Flag na ito ay isang uri ng subordinate ng Art Division, ang numero 1 pinakamalakas na tao sa Inner Gate Great Perfection Level, ikaw ba? Hahamunin talaga siya. Tama, karibal man o hindi, pero kung mas makapangyarihan siya, mas gusto ko siyang kalabanan, tingnan ko kung gaano ito kalakas, hahaha. Si Lance ay may naramdamang pananabik sa loob, sa panahong ito, maaaring tunay na nakatagpo ng maraming malalakas na tao, na higit na kapana-panabik kaysa noong siya ay nasa Earth, ang pagkakataon ay bihira, paano palampasin ito ni Lance? Kinabukasan, maagang umalis si Lance sa The Whist Temple at umupo sa rooftop malapit sa City Lord's Mansion, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa direksyon ng City Lord's Mansion. Umalis din sina Elsa at Sally sa The Whist Temple, pareho silang nag-blend sa City Lord's Mansion bilang mga bisita. Tutal, ang pagkakakilanlan ni Sally noong huli siyang pumasok sa Forgotten City ay bilang anak ng City Lord, kaya medyo pamilyar siya sa terrain. Hindi mahirap makisama, bukod pa, kilala rin ni Sally ang ilan sa mga lingkod ng City Lord, kahit na hindi na siya kilala ng mga lingkod na iyon. Sa sandaling ito, sa City Lord's Mansion na may mga ilaw at banner, ang buong Forgotten City, lahat ng mga dignitaryo ay pumunta sa City Lord's Mansion upang batiin ang anak na babae ng City Lord sa kanyang paglaya at kasal sa Lower Inner Gate Great Perfection Level ng Art Division, First Day Genius Stronger. 558. Nagsimula ang piging, ang mga panauhin ay tumira, isang lalaking nakasuot ng lahat ng pula, na may malaking bulaklak sa kanyang dibdib, gumala sa lahat ng mga panauhin, na may maligaya na mukha. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tingnan ang pinakabagong karagdagan sa listahan, na magiging unang bagay na kailangan mong gawin.
Sa kalagitnaan ng piging, sumigaw ang Panginoon ng lungsod, "Mahal na mga kaibigan at pamilya, salamat sa pagpunta ninyo upang magalang na ihatid ang batang babae palabas ng gabinete, dumating na ang mapalad na oras, malapit ng palayain ang batang babae, mangyaring manindigan para sa sandali upang magalang na ihatid ang batang babae palabas ng kabinet." Tumayo ang lahat, at sa ibabaw ng palasyo, inilabas ang isang babaeng nakasuot ng pulang scarf, habang sa labas ng palasyo, nakahanda nang umalis ang isang welcoming team, naghihintay lamang sa pagpasok ng nobya sa karwahe. Sa sandaling ito, umiiyak pa rin ang nobya na iyon, ngunit syempre, akala ng lahat ay dahil hindi siya makaalis sa bahay ng kanyang ina. Pakiusap sa nobya na sumakay sa upuan ng sedan. Inanyayahan si Arlene na sumakay sa upuan ng sedan ng karwahe. Pakiusap sa nobyo na sumakay sa kabayo. Matapos makumplito ang isang pamamaraan, sa pagpalo ng gong at ang mga panauhin ay sumisigaw ng, "Paalisin ang nobya," ang prosesyon ay umalis, habang ang mga bisita ay patuloy na kumakain at umiinom. Sa sandaling ito, sa isang rooftop sa labas ng City Lord's Palace, nakita ni Lance ang lahat ng ito. Malapit na, handa na. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Lumipad palabas si Lance at sa pagitan ng ilang paglukso, lumipad siya sa bubong ng pangunahing tarangkahan ng lungsod. Swoosh! Dang! Si Lance ay tumayo ng matangkad sa bubong ng gate na may talon sa kanyang kaliwang kamay at isang espada sa kanyang kanan. Sandali! Sigaw ni Lance. Sabay-sabay na napatingin ang lahat sa bubong ng gate. Wow! Nang makita ang isang gwapong lalaki na nakatayo doon na may espada sa isang kamay at espada sa kabilang kamay, isang sigaw ng wow ang narinig. Nang makita ng Panginoon ng lungsod ang lakas ng kurtina, kumunot ang kanyang mga kilay habang may galit na tingin sa kanyang mukha. At sa guest table, tinapakan din ni Brianna Phoenix ang paa niya. Ang nobya na nakaupo sa palanquin ay biglang itinaas ang kurtina, nakita si Lance, at umiyak ng husto. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tingnan ang pinakabagong karagdagan sa pinakabagong edisyon ng pinakabagong edisyon. Sa di kalayuan, isang matandang babae ang nagsabi, "Sa wakas ay mauubos na ang kortina, sayang, basta." Dahil hinahanap niya ang kanyang Sari Arlene kamatayan, hayaan mo siya, hindi ako gagawa ng paraan upang iligtas siya, at dahil pinili niyang lumabas, ibig sabihin ay pinili niyang iwanan ang Phoenix. Sumunod na isang matandang lalaki sabi sa kanya. "Ano ka?" Galit na galit ang lalaking nakasakay sa isang kabayo sa harap ng prosesyon ng pagtanggap, ang white flag, ngayon ang kanyang malaking araw, at may lumabas para manggulo. Itinaas ni Lance ang kanyang kutsilyo at espada at sinabing, "White flag, kung gusto mong pakasalan si Arlene ngayon, pagkatapos ay pakisuyo ang aking bangkay, o kung hindi, iwanan mo ang iyong bangkay." Wow! Challenging white flag. Naghiyawan ang mga tao. Hinahanap mo si kamatayan. Baka sa mukha ni white flag ang galit na galit. Nang walang sabi-sabi, pinutol ito ni Lance gamit ang isang hiwa. Swoosh! Napunit ng saber ang kabayo sa ilalim ng white flag, at ang white flag ay tumalon sa hangin ng sabay-sabay. Sa pamamagitan ng isang espada, nagulat ang langit at lupa. Itinakip ng white flag ang kanyang espada sa gitna ng hangin, kumislap ang malamig na liwanag, at ang talas ng kanyang hininga ay parang kamatayan na dumiretso sa puso ni Lance. Si Lance ay pinawisan ng malamig, kitang-kita na ang lakas ng white flag ay nagpang-inig kay Lance. Hindi nagatubili si Lance na isagawa ang Ghost Will Determination, nawala ang kanyang katawan sa isang kisap mata, at ang buong bubong kung saan nakatayo si Lance ay biglang. Ang lahat ng ito ay bumagsak, mga durog na bato at mga labi na lumilipad kung saan-saan. Wowza! Sigaw ng karamihan, karapat-dapat sa maalamat na white flag. Ang kilabot sa puso ni Lance sa sandaling ito ay hindi masabi, tunay na isang espada, nagulat ang langit at lupa, tumakbo lang siya ng mabilis kung hindi dahil sa Ghost Will Duel, patay na sana siya sa kanyang espada sa sandaling iyon. Hindi man lang maintindihan ni Lance kung paano nasanay ang kapangyarihan ng kanyang espada, tila si Lance ay maaari pa ring umunlad sa napakaraming lugar, martial arts, talagang walang limitasyon.
Si Lance ay talagang hindi pa rin maabot ang antas na ito gamit ang espada ng White Flag na iyon ngayon, na nagbigay kay Lance ng pakiramdam na nahihiya sa kanyang sarili, at masasabi lamang na napakaraming malalakas na lalaki at mga henyo sa sinaunang panahon na ito, at si Lance ay napakalayo pa rin sa mga henyo sa panahong ito kumpara sa isang ito. Gayunpaman, kapag mas malakas ang puting bandila, mas nasasabik si Lance, dahil sa mga mata ni Lance siya ay isang bagay na dapat gawin, hindi isang bagay upang talunin, at sa ilusyon na mundong ito, kailangan ni Lance ng isang malakas na kalaban, hindi isang Spike. Medyo magulo ang buhok ni Lance habang nakatayo siya sa lupa, ang puting bandila sa himpapawid na may mahigpit na tingin. Isang galaw lang iyon, at si Lance ay nagkaroon ng pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Bagamat natutunan niya ang Sokong Power Technique, hindi siya makalapit, kaya wala itong silbi. At saka, nakikinig sa lola ni Brianna Phoenix, na nagsabing alam pa rin ni White Flag kung paano gumawa ng Mud Ox Kung Fu, hindi siya natatakot sa kanyang Sokong Power Method, kaya paano pa gagawin ang laban na ito? Uminom. Sigaw ni Lance, muling ibinato ang Ghost Will Determination, ang buong katawan niya ay bumaril patungo sa White Flag. Kasabay nito, ang sable at espada sa kanyang kamay, ay agad na nagsanib. Ang sable at espada ay pinagsama. The Killer Lane God Saber Technique. Ang Dragon Descending Sword Technique. Inilabas ni Lance ang kanyang pinakamalakas na hakbang. Kung ito man ay ang God Killer Lane Blade o ang Dragon Descending Sword Technique, pareho silang tatlo sa isa at nagawa ito ni Lance sa sukdulan. Nang makita ni Bai Chi ang pagkilos ni Lance, bahagyang nagulat ang kanyang mukha. Swoosh! Ang White Flag ay muling tumama gamit ang espada ay tila nagtataglay ng walang kapantay na kapangyarihan, at ang buong hangin ay umaalon habang ito ay lumabas. Buzz! Boom! Dalawang matinding pamatay na aura sa langit ang binomba ng magkasama. Kakakaka! Sa ilang sandali, tila mahirap sabihin ang pagkakaiba, ngunit ang isang seryosong tingin ay pakita na ang mukha ni White Flag ay medyo nakarelax, habang si Lance ay naramdaman na nililinas niya ang kanyang sarili. Biglang sumabog ang mga ugat sa mga kamay ni White Flag, at ang napakalaking kapangyarihan ay muling lumabas sa kanyang katawan. Boom! Biglang napaatras si Lance at ang kanyang katawan ay sumugod sa lupa ng pabaliktad. Gayunpaman, hindi sumabog si Lance sa lupa, at napanatili pa rin niya ang kanyang sarili sa lupa, na nangangahulugang medyo malakas pa rin si Lance, at lahat ay nagulat sa lakas ni Lance. Alam mo, si Lance ay hindi kahit na mula sa panahong ito, ngunit nagawa niyang labanan ang mga henyo sa panahong ito. Bagamat matatag na nakatayo si Lance, nanginginig siya sa buong katawan, at ngayon ay dumaranas ng malaking pinsala sa loob mula sa reflux ng kanyang mga meridian. Tumingin si Lance kay Bai Chi, ngunit hindi siya mukhang talunan, medyo humigpit lang ang kanyang hininga, iyon lang. Medyo nagulat din si Bai Chi sa loob, itong Oblivion City ay talagang may makakalaban sa kanya. Masyadong pervert. Sabi ni Lance sa loob. Si Lance ay nahulog sa isang hindi magandang posisyon sa harap ng mga mata ng lahat, ngunit si Lance ay hindi nakaramdam ng kahihiyan dahil ito ay isang lugar na para sa pagsasanay, at kung si Lance ay pumangalawa sa White Flag sa isang solong galaw, kung gayon paano maaaring magsalita si Lance tungkol sa pagsasanay. Bukod dito, ito ang memorya ng mundo noong sinaunang panahon, ang mga henyo dito ay malayong maihahambing sa mga nasa panahon ng Earth, at maging ang kontinente kung saan naroon si Lance sa kanyang nakaraang buhay ay malayong maabot ang martial strength nito. Sinaunang mundo, maliban kung ito ang sentrong lupain ng kanyang nakaraang buhay. 559. Siya ay dumating upang agawin ang kasal ngayon, ngunit sa sandaling ito ay hindi niya kayang talunin ang puting bandila, at sa totoo lang, ito ay medyo tulad ng pagpapanggap na hindi maihambing. Kung iisipin mo ng seryoso, sa totoo lang, parang binugbog pa rin sa mukha, pero, ang sarap mabugbog, at bihira lang makakilala ng kalaban sa ganitong level. Habang tulala pa si Lance, nagkusa ang White Flag na umatake. Si Lance lang ang nagpasimula ng pag-atake. Naramdaman ni Lance na may paparating na bagyo sa bundok. Sa katunayan, naramdaman ni Lance sa unang engkwentro na hindi niya kayang talunin ang White Flag.
Gaya ng inaasahan, nang magkusa ang white flag sa pag-atake, nakaramdam si Lance ng labis na pagkabalisa, hindi alam kung paano tutugon. Ito ay sadyang hindi sa parehong antas Wow! Tila ang pakiramdam ng pagbuhos ng tubig ng Yellow River ng marahas, lumipad si Lance palabas ng pangunahing tirahan ng lungsod. Kamatayan. Ang white flag ay naghagis ng espada kay Lance, at ito ay parang bulalakaw. Si Lance ay muling nagsagawa ng Ghost Will Determination, iniiwasan ang nakamamatay na espada. Ang unang website na Concho 8. Net. Sa sandaling ito, sa gitna ng mga panauhin, isang lalaki ang tumawa, Lance, susubukan ko, ayaw kong palampasin ang magandang pagkakataon para magsanay. Tumibok ang puso ni Lance, ang kanyang pagkakakilanlan dito ay honor-hiya ng kortina, at may nakakilala sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ngunit hindi nakakagulat, ginawa niya ang Killer Lane Blade Technique. Pinatay ng isang lalaki ang puting bandila sa kalangitan. Alam ni Lance sa isang sulyap sa paggalaw na iyon na si Yang Yijan iyon. Si Yang Yijan ay hindi bababa sa pangalawa sa pinakamalakas sa Martial Arts Academy Freshman Competition, at gusto niyang magsanay sa white flag upang magdagdag ng ilang karanasan sa martial arts. Sino ka na naman? Galit na tumingin si white flag kay Yang Yijan. Sinabi ni Yang Yijan, ang pangalan ko ay Yang Yijan, sa aking bayan, kapag nakikipaglaban ako sa isang kalaban sa parehong antas, kadalasan ay gumagawa lamang ako ng isang espada. Gustong tumawa ni Lance, si Yang Yijan ay masyadong ignorante sa kanyang sarili at gumawa lamang ng isang espada, ang kanyang bibig ay humihip na parang isang malaking puki. Gaya ng inaasahan, ang puting bandila ay isang hampas lamang ng palad sa hangin, hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Yang Yijian na hampasin ang kanyang espada, at biglang nawala ng kulay ang kanyang katawan, biglang nag-contract ang kanyang mga mag-aaral, at lumutang pababa ang kanyang katawan. Mula sa himpapawid, at sa sandaling siya ay nahulog, sinabi niya ang ilang mga salita na hindi makapaniwala sa kanyang bibig, paano ito? Malakas. At pagkatapos, ganap na patay. Muling tumingin si White Flag kay Lance, ngunit nawala na si Lance. Hindi nakatakas mag-isa si Lance, binalak niyang labanan ang White Flag hanggang kamatayan ngayon, at kung mamatay siya, lalabas siya sa Oblivion City, na halos tapos na. Gayunpaman, bigla siyang hinawakan ng lola ni Brianna Phoenix. Pakawalan mo ako. Norwan, sinabi ko na sayo na huwag kang sumama, pero kailangan mong sumama, sa simula ay hindi ako makakilos para iligtas ka, ngunit sa nakita kong ang iyong talento ay nakakagulat na lumampas sa aking inaasahan, at nagawa mong lumaban sa White Flag para sa napakaraming round, gumawa ako ng hakbang para iligtas ka. Kung mamatay ka, sayang at malungkot ang Phoenix ko. Bitawan mo ako, hindi ako handang mabuhay, gusto ko lang siyang ipaglaban hanggang sa mamatay ako, nakikialam ka sa negosyo ko. Medyo nagalit si Lance. Sa iyo, hindi ka karapat-dapat na labanan siya hanggang kamatayan, ang Panginoon ng White Flag, kahit ang matanda at ako ay hindi makakatalo sa kanya sa kalahating kamay, kaya bakit mo hinahanap ang kamatayan? Nanginginig ang katawan ni Lance. Sa mga mata ni Lance, ang lola ni Brianna Phoenix at si Brandon ay napakalakas na, at nang hindi ito nahanap, hindi nila kayang talunin ang Panginoon ng White Flag sa kalahating kamay. Hindi nakakagulat na napakalakas ng White Flag. Talagang kinasusuklaman ni Lance na ipanganak sa panahong ito sa loob. Gayunpaman, kung si Lance ay tunay na ipinanganak sa panahong ito, tiyak na wala siya nito. Pagkatapos ng lahat, ang sinaunang panahon na ito, napakaraming tao na mas henyo kaysa kay Lance, kahit ang puting bandila, sa panahong ito ay hindi ang napakahusay na uri, kabilang lamang sa pinakamataas na henyo ng isang maliit na lugar. Nahuli ng lola ni Brianna Phoenix si Lance pabalik sa tirahan ng Brianna. Naghihintay na doon ang lolo ni Brianna Phoenix. Bakit iligtas siya? Sabi ng lolo ni Brianna Phoenix. Sinabi ni Romana, lola ni Brianna Phoenix, matanda, kailangan kong sabihin na ang sa Norwind ay lumampas sa ating imahinasyon, hindi siya hanggang sa antas ng White Flag, ngunit medyo malapit pa rin siya, medyo nakakalungkot na namatay siya. Ganito.
Walang sinabi si Brandon, ito ay isang palihim na pagkilala, si Lance ay nakipaglaban sa White Flag ngayon, at bagamat siya ay natalo ng malungkot, nakikita ng lahat na si Lance ay hindi rin mahina. Ang talento at lakas ni Norwin ay hindi bababa sa mas malakas kaysa sa unang gwardya sa ilalim ng City Lord. Sabi ni Romana. Bumantong hininga si Brandon, hindi naman totoo iyon, kay Walter na lubos kong inaasam-asam. Sa tingin ko, mas malakas si Norwin kaysa kay Walter. Sinabi ni Lance, sige, kayong dalawa, huwag kayong magtalo, ang unang gwardya ng City Lord na si Walter, ay pinatay ko. Pinatay ko ang lahat ng tao, sino sa tingin ninyo ang mas malakas? Ah, pinatay mo ba si Walter? Oo, pinatay ko. Tumawa si Romana, hahaha, Norwin Depi, parang tama lang na iligtas kita, isa ka talagang mahuhubog na talento, sayang naman na kailangan mo talagang mamatay. At sanayin ka sa isang malakas na tao, ano sa palagay mo? Bumantong hininga si Lance, sa kasamaang palad, wala ng oras. Ang huling 2 araw na lang ang natitira sa pakikipagsapalaran ng Oblivion City, na nangangahulugan na bukas ng gabi, lahat ay lalabas sa Oblivion City. At itong Oblivion City, bumalik ito sa 0, na parang natapos ng tumugtog ang video. Wala ng oras. Bakit wala ng oras, nagsisimula pa lang ang buhay mo. Huwag kang mag-alala, napakahusay ng iyong talento, gusto ka naming kunin bilang isang apprentice at patatagin ka. Ang matandang babae siniguro niya na gusto niyang patatagin si Lance. Una, si Lance ay talagang mag-a-Arlene at karapat-dapat sa kanilang pagsasanay, at pangalawa, umaasa siya na pakikitunguhan ni Lance ang kanilang apo. Oh! Tumawa ng mapait si Lance, hindi naman sa panahong ito. Anong pinagtatawanan mo? 2 senior, kung gusto mo talaga akong sanayin, bakit hindi mo ako turuan ng Great Success Chapter ng Sokong Power Technique para makabalik ako sa White Flag para sa isa pang laban? Hindi mo talaga matututunan ang kabanata ng dodging ngayon. Matutunan mo man o hindi, paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Nag-alinlangan si Romana at sinabing, okay, pwede kitang ituro sa dodging chapter, pero may kondisyon ako. Pakisabi. Sinabi na namin ng matanda noon na ang Great Success Chapter of Sokong Power ay gagamitin bilang dote para samahan ang asawang Phoenix sa hinaharap. Kung gusto mo talagang matutunan ito, kailangan mong maging mag-asawa ang Phoenix. Bago namin ito ituro sa iyo bilang dote. Become a couple. That's not a problem. But there's no time for that, sayang. Nanlumo si Don Lance. Anong ibig mong sabihin, paulit-ulit mong sinasabi na walang oras? Hindi malinaw na ipaliwanag sa inyo, sa madaling salita, kahit gaano ninyo ako gustong linangin, kailangan ninyong gawin ito sa loob ng 2 araw na ito, kung hindi, walang oras na mag-aksaya. Kung kaya ninyo akong linangin sa loob ng 2 ito. Araw, pagkatapos ay ginagarantiyahan ko na sa hinaharap, ako ay magiging tapat sa Phoenix sa natitirang bahagi ng aking buhay, papakasalan siya, at magkakaanak sa kanya. Ang garantiyang ito ni Lance ay natural na kasinungalingan sa kanila, wala sa kanila ang mula sa parehong panahon, bukod pa, namatay na rin sila sa hindi kilalang bilang ng mga taon na ang nakakaraan, kahit alikabok ay hindi natitira, ang tanging natitira na lang sa kanila ay ang mga alaalang naitala bago sila isinilang, paulit-ulit na nagre-replay sa kanila. 506 na po. Fine. Gusto kong malaman kung bakit gusto mo sa loob ng 2 araw, ang Sokong Kung Fu Dacheng Chapter, ituturo ko sa iyo ngayon. Pero huwag mo akong sisihin sa pagiging iskandalo, imposibleng matuto ka. Matuto ka. Sa iyong kasalukuyang larangan ng martial arts, huwag mong hiyain ang iyong sarili sa pagkabigong matutunan ito mamaya. Sabi ni Romana. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Ang layunin ni Lance ay hindi matuto, ngunit tandaan na kahit hindi niya ito natutunan ngayon, matututuhan niya ito pagtapos niyang lisanin ang Oblivion City, kung hindi. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. Agad na sinimulan ni Romana na ituro kay Lance ang dakilang tagumpay na kabanata ng kapangyarihang pagsipsip kay Lance. Sa sandaling matapos itong ituro ni Romana, bumalik si Brianna Phoenix mula sa pangunahing tirahan ng lungsod. Lola,
Pwede po ba dito yung kurtina? Tanong ni Brianna Phoenix. Tinuruan ko lang siya ng Great Success Chapter of Sokong Power. Nakita ni Brianna Phoenix si Lance sa isang sulyap, sinunggaban siya at sinabing, tinakot mo ako hanggang sa mamatay. Alam ni Lance na binaygo niya si Brianna Phoenix ngayon, hindi dahil hindi niya matalo ang white flag, ngunit dahil itataya pa niya ang kanyang buhay para kay Arlene, ngunit hindi nagalit si Brianna Phoenix sa sandaling iyon at tumalon pa rin sa kanyang mga bisig. Niyakap siya ni Lance at naisip niya, talagang napakabait niya, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya totoong tao, kung hindi, baka na in love na talaga si Lance sa kanya. Phoenix, okay lang ako? Binaygo lang kita. Buti naman ayos ka na, huwag ka na ulit gagawa ng kalokohan, okay? Okay, yun, mag-practice muna ako ng Great Success of Sokong Technique Ngumiti si Lance, wala na talaga siyang oras para kausapin pa si Brianna Phoenix, kailangan niyang mag-agawan ng oras. Dodging Chapter. Natarante si Brianna Phoenix. Sinabi ni Lance, ipinagkasal ka sa akin ng iyong lola, kaya ang Great Achievement of Sokong Power Chapter ay binigay din sa akin bilang dot, ngayon ay hinihintay na lang natin ang ating malaking kasal, pagkatapos ay mag-asawa na tayo. Nagulat si Brianna Phoenix at hindi makapaniwalang tumingin kay Lance, habang namumula at biglang bumilis ang tibok ng puso niya. By the way, Phoenix, kumusta ang City Hall doon? Inalis na ng white flag si Arlene, tama. Si Lance ay may ilang pinagsisihan, hindi niya naiwanan ang anak na babae ng Panginoon ng lungsod, at kalaunan ay hinayaan niyang magpakasal ang white flag her away, but that was nothing, maybe in real history, the city lord's daughter was the one who married white flag, maybe even the children and apo were already infinitely many, including this side Phoenix in front of him, history must have also married. At hindi mabilang na mga anak at apo ang nalipol sa alabok ng kasaysayan. Hindi, dahil nagpakita ka at nalampasan ang mapalad na oras, kaya hindi ka maaaring lumabas ngayon, kailangan mong lumabas bukas pagkatapos pumili ng mapalad na oras. Lumabas ka ulit bukas. Oo, bukas ay tungkol din sa oras na iyon. Masaya si Lance sa loob, kung ganoon, hindi ba niya magagawang labanan muli ang puting bandila? Lihim na sinabi ni Lance, kailangan kong pag-aralan ang Sokong Power Great Success Chapter ngayon at tingnan kung maisasanay ko ito, kahit na ang aking kasalukuyang martial arts realm ay hindi mataas, ako ay nasa likas na kaharian sa aking nakaraang buhay, kaya hindi tulad ko. Wala kang pagkakataong magsanay ng Sokong Power Great Success Chapter. Ang kapangyarihan ng Great Success Chapter ay tiyak na iba sa Basic Chapter, kaya malamang na mas malamang na manalo sa isang labanan laban sa White Flag pagkatapos ng pagsasanay nito. Phoenix, hindi kita makakausap ngayon magpa-practice ako ng Dodging Chapter. Well, cheer up. Inaasahan din ito ni Brianna Phoenix, hindi alam kung masanay si Lance. Agad na naging puspusan si Lance, napakalakas ng kanyang hangarin sa pakikipaglaban sa sandaling ito, gusto lang niyang magkaroon ng perpektong pagtatapos at talunin ang puting bandila bago niya tapusin ang pakikipagsapalaran sa Forgotten City. Siyempre, ang white flag ay hindi ang pinakahenyo na pag-iral sa sinaunang panahon na ito ang unang araw ng Inner Gate sa ilalim ng Art Division, gaano kalaki itong Art Division, who knows, marahil ito ay isang maliit na sulok lamang nito. Mundo. Sa nakaraang buhay ni Lance, kung pag-uusapan natin ang tungkol sa henyo, tiyak na mas mataas ito kaysa sa puting bandilang ito, naabot ni Lance ang likas na langit sa parehong edad sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman, si Lance ay nagkaroon din ng kababaan sa white flag sa kanyang nakaraang buhay, iyon ay, ang paglalaro ng martial arts na gumagalaw, ang white flag ay isang espada, ang mundo ay nabigla, ang espadang iyon ay pinakamatingkad na naglalaro, si Lance na dating katutubo ay mas mababa din sa itong Lance na hahangaan. Kung ang white flag ay isang likas na talento, si Lance ay natalo, tulad ngayon. Kaya sa huli, ang nakaraang buhay ni Lance ay isa lamang mas malakas na martial arts cultivator kaysa sa white flag, ngunit sa mga tuntunin ng martial arts, ito ay mas masahol pa. Pagkalipas ng 2 oras, nasa sabik ang puso ni Lance. Yay!
Nag-practice? Hindi ko akalain na mag-practice ako ng dodging chapter sa loob ng 2 oras, haha, medyo humanga ako sa sarili ko, hihihi. Pagmamalaki ni Lance sa kanyang sarili, alam ni Lance na ang dahilan niya. Ang kakayahang magsanay nito ay higit sa lahat dahil sa likas na kaharian ng kanyang nakaraang buhay, kasama ang kanyang 2 buhay, ang kanyang espiritu ay magiging mas malakas. Sa sandaling ito, sa isang patio ng Brianna House. Sabi ng isang matandang lalaki, talagang tinuruan mo siya ng Great Success Chapter. Yeah, Norwind is a person that I feel is quite reliable. He wouldn't even risk his life for another woman. Where's the reliability? You're a bit impulsive for teaching him the dodging chapter. Matanda, di bale, imposibleng mag-practice pa siya. Totoo yan, noong nasa Master's Date tayo, noong tinuruan tayo ni Master ng Salcom Power Technique, inabot kami ng 10 araw at gabi para mag-practice. At that time, nasa Bongtian level na kami, katumbas ng innate. Antas. Oo. Dahil si Norwan ay may napakalaking puso at laging iniisip na kaya niya ito, ituro natin sa kanya para kapag alam niyang hindi niya ito ma-practice, ma-frustrate ang pride niya at makapagpigil siya. Sa hinaharap, makakabuti rin ito para sa kanya, kung hindi man ay masyadong ligaw ang kanyang puso. Sa sandaling ito, pumasok si Lance mula sa labas. Parehong tumingin sina Romana at Brandon kay Lance. Ngumiti si Romana, sa Norwind, kumusta ang pakiramdam mo? Okay naman ang pakiramdam. Sinabi ni Romana, sa Norwind, alam mo ba kung bakit tinuruan pa rin kita kahit alam kong hindi ka makakapag-practice? Dahil nakikita kong medyo nagiging ligaw ka na sa puso, kailangan mong matamaan at pagkatapos ay maghari. Sa iyong sarili, ito ay mabuti para sa iyong hinaharap na paglilinang. Ngayon, 2 oras ka nang nagsisikap at marahil ay hindi mo pa nahawakan ang pinto, sa wakas ay alam mo na hindi lahat ng bagay ay magagawa mo, hindi magandang magtanim kung ang iyong puso ay masyadong mabilis. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, naisip siguro ng matandang babae na ito na naubusan si Lance sa loob ng 2 oras, hindi pa niya nahawakan ang pinto. Oh! Ngumiti si Lance at sinabing, paumanhin, nag-practice na ako. Nahulog sa sahig ang teacup na hawak ni Brandon. Natulala din ang matandang babae doon. Norwan, pwede bang ulitin mo yan? Sabi ko, yung dodging chapter, na-practice ko na. Imposible yan. Gulat na sabi ng matandang babae. Naku, practice na pala, subukan mo kung hindi ka naniniwala. Mabuti. Nagtama ang matandang babae, at sinalubong ito ni Lance ng may matinding pagsipsip. Forget what they doing, keep on doing.